Mga kababayan, good evening sa lahat ng kabataan at nanonood habang nag-aaral o nagre-relax pagkatapos ng klase. At sa mga OFWs natin, nagising pa rin kahit madiling araw sa abroad. Ako si Lan ng hashtag WalkWithLan at welcome back sa hashtag WalkWithLan. Ang channel na hindi natatakot sabihin ang katotohanan. Breaking news tayo ha, BBM, kabado na sa pagbabalik ni Saldico sa Pilipinas. Palasyo nabigla sa sariling balita. Kanina lang, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo ang nag-announce. Nahuli na si Saldico sa Prague ba yan? Prague. Czech Republic, ang bansang laging tama, Czech. Arrested daw habang sinusubukang tumuwid papuntang Germany without proper documents. Pero wait lang, bakit parang may kakaiba? Bakit feeling natin ang palasyo mismo ang nagulat sa balitang kanilang inihayag? Tonight, sa ilang mga minuto tayo magdi-deep dive. Intellectual, fact-based, walang drama. Walang drama lang puro ebidensya. Criticize natin ng maayos ang administrasyon, pero i-highlight din natin si Saldico, ang lalaking may lakas ng loob na magsalita. Target natin mga kabataan at OFWs na gusto ng totoong politika. Hindi yung filtered sa social media. Stay tuned like and subscribe na para hindi ka na mamisang laban, mga kaibigan. O mga kababayan, balik tayo sa simula para malinaw. Si Lizalde Saldico, dating ako Bicol Party List Representative, businessman, politician, at noong September 2025, bigla siyang nag-resign amid allegations of massive corruption sa flood control projects. Siya raw ang isa sa mga masterminds ng anomalous flood control scam. Pero ang twist noong November 2025, naglabas siya ng video, 5-minute bombshell na nagsasabi ang 100 billion pesos insertion sa 2025 national budget. Grabe. 100 billion? Inutusan ako ni BBM at ni former Speaker Martin Romualdez. Yan ang sinabi ni Saldico Fact check natin. Si Saldi ay nag-claim ng 25% SOP o 25 billion pesos. Ang napunta raw kay PBBM mismo. Allegedly claim po to ni Saldico. Later, sinabi pa niya ang 56 billion sa kickbacks mula sa flood control projects. Hindi siya basta tumakbo. Nagpunta siya sa abroad. Medical check-up daw noong July 2025. Pero ayon sa kanya, si Romualdez pang nagsabing wag munang umuwi. Passport canceled. Interpol Blue Notice. At ngayon, April 17, 2026, arrested siya sa the Czech Republic. PNP at Malacanang naghahanda na para sa kanyang pagbabalik. Intellectual point sa isang bansang puno ng bagmen at operators, si Saldi ay naging isang figure na may receipts. Oo, may sariling kaso siya, pero ang kanyang video statements ay hindi basta chismis. May specific projects, amounts at names Critical tayo dito. Bakit ngayon lang nahuli? Bakit si BBM mismo ang nag-announce? Parang may script ba? Ngayon ang core, ang flood control scam, 100 billion pesos insertion sa 2025 GAA, mostly flood control daw. Pero maraming ghost projects at overpriced. Si Saldi bilang insider ang nag-facilitate. Pero ang kanyang claim, diretso galing kay Pangulo at kay Speaker. O criticize natin ng maayos Ito ba ang bagong Pilipinas na pangako ni BBM? Isang administrasyon na nagmamalaki ng infrastructure, pero ang pera ng bayan, pera nyo, pera natin. Mga OFWs na nagpapadala ng remittances, napupunta sa kickbacks. Witty take lang natin. Akala mo ba safe ang throne nila dahil sa political dynasty? Eto na, ang dating operator ay nagiging whistleblowers na. Blower, Si Saldi ay paboran natin dito dahil may courage siyang ilantad ang sistema. Hindi tulad ng iba na tahimik lang habang ang bayan ay binabaha at gutom. Ombudsman, DOJ at Senate inquiries lahat tumuturo sa kanya. Pero ang kanyang counter, may ebidensya siya. Kapag bumalik siya, possible mag-testify with receipts. Kaya ang tanong, bakit kabado ang palasyo?
Kasi alam nilang ang pagbabalik niya ay hindi lang arrest. Ito ay potential political earthquake. O intellectual take natin ha. Si BBM sa kanyang statement, sabi niya, business as usual. Pero tignan nyo ang timing. Siya mismo ang nag-post. Parang we got him. Pero sa loob, kabado na. Bakit? Dahil si Saldi ay may direct link sa kanya at kay Romualdez. Kapag nag-open ang kaso, baka maging witness si Saldi laban sa mga pinakamataas. Lalo na kung mananalo si VP Sara Duterte pagdating ng 2028. Kaya yari ka. Palasyo na bigla sa sariling balita. Question mark. Oo, in-announce nila ang arrest pero ang implications hindi nila fully na control. O habang pinag-uusapan natin ito, shoutout muna sa mga best finds ko, Shopee at Lazada na perfect para sa inyo. Una, yung high capacity power bank, 20,000 mAh yan, ha? Super reliable para sa mga OFWs na laging nagmo-monitor ng news kahit nasa site. Pangalawa, noise cancelling earbuds para tahimik mong marinig ang analysis na ito kahit maingay sa paligid. Pangatlo, portable Bluetooth speaker. Perfect para sa barkada discussions tungkol sa politika. Pang-apat, premium leather journal notebook. Isulat mo ang facts para hindi makalimutan. Ang 5, adjustable laptop stand. Ergonomic habang nagre-research. At pang-6, smart LED desk lamp para sa late night deep dives nang hindi masakit ang mata. Lahat available yan sa Shopee at Lazada. Affiliate link sa description. Salamat sa suporta at itatag din po natin yung mga produkto na yan. At ito pa, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon, anong mangyayari kapag bumalik si Saldi ko? PNP ready na raw. DOJ at Ombudsman magpa-file na ng kaso. Pero itong witty question natin ha, sinong mas kabado? Si Saldi o ang palasyo? Favor natin si Saldi dito, siyang lalaking naglakas loob magsalita despite threats. Kung may ebidensya siya, ito ang magiging test case kung talagang may rule of law tayo. Para naman sa mga kabataan, huwag tayong maniwala sa spin, mag-research, gamitin ang tools na binanggit ko. Para sa mga OFWs, ang pera nyo ang nakikita sa mga proyekto. Demand accountability. Ano sa tingin ninyo? Comment down below. Kabado ba talaga si BBM? Mag-like ka kung agree kayo sa analysis natin. Mga kababayan, itong oras para kumilos. Share ang video sa family group chats, lalo na sa OFW communities. Mag-subscribe, hit that bell. Suportahan ang independent journalism kasi ang katotohanan ang tanging sandata natin laban sa korupsyon. Si Saldi ang paboran natin bilang simbolo ng pagbubunyag. Si BBM naman, critical tayo sa kanya dahil ang responsibilidad niya ang nasa linya, nasa taas siya no? Salamat sa ilang mga minuto na pagsama niyo sa akin. Kita-kits sa susunod na laman. Comment your thoughts, like, share, at join the membership. This is Lan, signing off. Stay critical, stay informed, at laging para sa bayan. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas.